Ferdinand Marcos Jr. nakadaupang palad ang mga barangay captain at local government officials ng Palayan City, Nueva Ecija upang pangunahan ang rice distribution at implementasyon ng kadiwa ng Pangulo. Ang mga kapitan sa Palayan ay makakatanggap ng halagang 200,000 pesos mula sa Socio-Civic Project Funds na maaari nilang gamitin sa educational assistance and development initiatives. Nagpamigay din ng 10 kilong bigas ang Pangulo sa 100 benepisyaryo bilang panimulang pamimigay. Ito ay bilang pagtugon sa agarang tulong pagkain para sa pamilyang nangangailangan sa pamamagitan ng local government support funds. Sa mga susunod naman na rollout nito at tinatayang aabot sa 11,000 na pamilya ang makakatanggap. Samantala sa kadiwa ng Pangulo, nakita niya ang mga lokal na produktong ani sa Nueva Ecija mula sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Sa kabilang banda, kinumpirma ng International Criminal Court o ICC, may kapangyarihan itong dinggin ang kaso laban kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte matapos ibasura ang apela ng kanyang kampo. Ang detalye tunghayan sa aking ulat. Sa desisyon ng Appeals Chamber ng International Criminal Court o ICC noong April 22, pinagtibay na maaaring ituloy ang kaso laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, kinilala ng korte na saklaw nito ang mga alegasyon kahit wala na sa ICC ang Pilipinas ngayon. Ayon sa korte, maaaring dinggin ang mga umano'y krimen na nangyari noong miyembro pa ang bansa mula sa taong 2011 hanggang 2019. Tinanggihan din ng ICC ang argumento ng depensa na wala na itong kapangyarihan sa kaso. Nauna nang ipinagpaliban ang pagdinig matapos igiit ng depensa na hindi umano sapat ang kalagayan ni Duterte para humarap sa proseso. Ngunit noong Enero ngayong taon, nagpa siya ang korte na kaya niyang lumahok sa pre-trial proceedings, kung saan isinagawa ang pagdinig para sa confirmation of charges noong ika-23 hanggang ika-27 ng Pebrero. Hindi dumalo si Duterte matapos payagan ng korte ang kanyang kahilingan na hindi na personal na humarap. Layunin ng pagdinig na alamin kung may sapat na ebidensya para ituloy ang kaso sa trial. Inaasahang maglalabas ng desisyon ang korte sa loob ng 60 araw matapos ang pagdinig. Kapag nakitaan ng sapat na basihan, lilipat ang kaso sa susunod na yugto o trial proper. Sa ngayon, nagpapatuloy ang proseso habang hinihintay ang pinal na desisyon ng korte. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, naghain ng resolusyon si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino upang imbestigahan ang umano'y hindi paggamit ng 200 million peso legal defense fund para sa mga guro at education personnel. Ayon sa kanya, bagamat may nakalaang pondo at guidelines, marami pa ring guro ang mga gumagastos mula sa sariling bulsa kapag nahaharap sa kaso. Sinabi rin niya na ilang ahensya kabilang ang Department of Education ay wala pang kumpletong mekanismo para maipatupad ang pondo. Layunin ng resolusyon na tukuyin ang mga kakulangan at makabuo ng polisiya upang matiyak na mapapakinabangan ang pondo ng mga guro. Inilunsad naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang Yes to Ayos campaign upang hikayatin ang disiplina at responsableng asal sa komunidad. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, layunin ng programa na baguhin ang pananaw ng publiko sa disiplina sa pamamagitan ng simpleng araw-araw na gawain. Kasama sa kampanya ang mga programang pangbarangay at paglalaganap ng 10 good habits tulad ng pagsunod sa batas, trapiko at tamang pagtatapon ng basura. Sinabi naman ng lokal na pamahalaan ng Malabon na mahalaga ang pakikiisa ng mamamayan upang maging matagumpay ang kampanya. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.